Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 12, 2025. Umiral nga po sa ating bansa itong southwesterly wind blow na nakakaapekto nga po yan dito sa may parte ng Palawan at maging dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. Asahan naman natin na magkakaroon ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan ang Metro Manila, Bicol Region, Eastern Visayas at ganoon din po sa ilang bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po tayong makaranas ng mga pagulan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast, stable pa rin nga po na may posibleng pagbugso na nga nung northeast monsoon o yung amihan at mataas ang tsansa sa mga susunod na araw at linggo na magiging maulan nga po sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so by October 13, so expected na nga po natin by October 13 ay mataas ang posibilidad na magkaroon ng pag-ulan sa eastern section ng ating bansa at kung mapapansin pa rin natin yung southwesterly wind flow ang makakaapekto sa ating bansa at itong easterlies at posible nga po magkaroon din tayo ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng October 14, so asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan sa parte ng Bicol Region, northern portion ng Visayas at dito nga po sa may western section ng Mindanao. Dahil po yan sa posibleng ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng October 15, so asahan po natin mas lalakas pa itong easterlies at asahan natin magiging maalinsangan ang lagay ng ating panahon. Bagamat magiging maalinsangan ng ating lagay ng panahon, may mga tsansa ng pagulan sa eastern section ng Central and Northern Luzon, maging dito nga po sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Pagdating naman po ng October 16, so asahan pa rin po natin easterlies na makakaapekto sa ating bansa at pagdating naman po ng October 17, easterlies pa rin po yung makakaapekto sa ating bansa. May mga tsansa pa rin po ng pagulan sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng October 18, magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at yung isa naman nasa loob ng ating PAR. Pero as of now, mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo yan. Pagdating naman po ng October 19, so asahan po natin mataas ang tsansa ng pagulan sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng October 20, so asahan natin dito na nga po dahan-dahan na po nagkakaroon ng pagbugso ng posibleng northeast monsoon. Magiging maulan sa parte nga po ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 21, so asahan nga po natin bahagyang lalakas pa yan at yung easterlies ay makakaapekto pa rin sa ating bansa. Ganun pa rin po yung ating ITZC o yung Intertropical Convergence Zone, makakaapekto yan sa parte ng Mindanao, Palawan at ng Visayas. Pagdating naman po ng October 22, asahan natin na easterlies pa rin ang makakaapekto sa ating bansa. Mas malakas pa rin po yung bugso ng easterlies kumpara nga po dito sa posibleng northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 23, kung mapapansin nga natin, dahan-dahan na pong lalakas yan at maapektuhan na po ng possible amihan itong extreme northern Luzon at northern Luzon. Asahan natin magiging maulan nga po dyan at ganoon din po dito nga sa may parte ng Palawan, Mindanao at Visayas magiging maulan. Pagdating naman po ng October 24, posibleng mas lumakas pa yan. Siyempre, pag meron nga po tayong northeast monsoon o amihan, meron po tayong shear line
na magdudulot ng pagulan sa eastern section ng Luzon. Habang magkakaroon tayong panibagong low pressure area dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 25, yung low pressure area nandito po yan sa may eastern section ng Davao. At ito nga po dahil po yan sa pagbabanggaan ng easterlies at ito nga pong hangin na nanggagaling nga po dito sa may parte ng Australia na nagkakaroon nga po tayo ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Ngayon nga po nakapaloob yung low pressure area sa loob po ng ITCZ. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.